What's up mga kakirig? Welcome back to my channel mga kakirig. No? So, ang video kong ito ngayon mga kakirig is try kong ipapaliwanag sa inyo or ipapakita sa mga baguhan or sa mga hindi pa masyadong kabisado yung motor control natin na setup. So, ang ipapakita ko ngayon mga kakirig is kung napapansin nyo, may mga pictorial tayo na mga device dito mga kakirig. No? May breaker, magnetic contactor, thermal overload, mga push buttons, normally open at itong normally close. So pilot light or indicator lights natin, ang yellow, green at saka red. So sa dito naman sa kanan mga kirig is meron tayong schematic diagram, ladder diagram, start stop mga kirig, no? So meron kasi tayong ibang mga kabaro or yung lalo na yung mga baguhan is hindi pa marunong magbasa ng diagram or i-convert into actual diagram mga kakirig, no? Ang schematic diagram gaya nito. So ang gagawin ko ngayon mga kakirig is step by step na paglalahad or pagwa-wiring or kung paano i-wiring itong ladder diagram into actual. So ngayon ang gagawin ko mga kakirig is via pictorial mga kakirig, no? Kasi i-color coding ko ito para talagang masundan ng mga baguhan mga kakirig, no? At maintindihan kung bakit ganito yung forma ng ladder. Kung marami kasing madalas kasi yung lalo na yung mga baguhan is naguguluhan kung bakit ganito yung forma ng ladder or schematic, tapos yung iba nahihirapan na mag-wiring nito sakto. So ngayon mga kirig, i-convert ko into pictorial mga kirig, no? So sure ako na maiintindihan nila talaga ito. So pwede nila ito ma-save ang gagawin kong pictorial na pagwa-wiring mga kakirig, no? So ito na. So first mga kakirig is titingnan muna natin yung mga symbols dito mga kakirig, no? So gaya ng dito tayo sa ladder. So this one mga kakirig is ito yung symbols ng circuit breaker natin sa control circuit. So ito siya. So itong pictorial na ito, so ito yung dito nasa schematic diagram. So next na mga kakirig is itong stop natin na push button mga kakirig, no? Na symbol. So ito po siya ay ito yung red natin na push button dito na pictorial. So next mga kakirig is itong push button natin mga kakirig, no? So ito na symbol. So sa pictorial mga kakirig is ito yan, no? So sigrin natin na push button sa pictorial. So next mga kakirig is itong M natin dito mga kakirig, no? So ibig sabihin nito is ito kasali na to sa ito buo. Yung A1 ito. So ito yung magnetic contactor natin. So at saka yung coil niya to. So coil. So ito naman yung mga auxiliary contacts ng magnetic contactor natin. Normally close at saka normally open. So sa pictorial mga kakirig, so buong pictorial niya is ito mga kakirig, no? So ito yan na device, no? So yan yung magnetic contactor natin. So yung coil natin mga kirig, so itong coil is ito yan. So A1, A2, no? Kung makikita nyo dito, A1, A2. So ito namang normally open mga kirig is nandito yan mga kirig, no? So ito. So open, so isang terminal. So ito yung kabilang terminal niya na open. So sa normally close ng mga kirig is ito nasa gitna, no? Sa close yan, itong isang terminal. So ito naman yung kabilang terminal niya mga kirig, no? So itong ginamit ko ngayon na pictorial mga kirig is ibang brand mga kirig, no? So ito yung brand na Schneider. So ito yung forma niya na magnetic contactor. So kung ibang magnetic contactor yung gagamitin natin or gagamitin nyo like Fuji, Shinlin at iba pa mga kirig, no? So ang titingnan nyo lang talaga para mahanap yung coil ng magnetic contactor is hanapin nyo talaga dito yung A1 at A2. Kasi yan yung coil ng magnetic contactor. Kahit ano pang forma ng magnetic contactor depende sa brand. So hanapin nyo talaga yung tagging na A1 at A2 para makita nyo ang coil ng magnetic contactor mga kakirig, no? So next mga kakirig is itong overload natin mga kakirig, no? Na normally closed na auxiliary, no? Itong dalawa at open. So ito yan ang buong pictorial niya mga kakirig is ito, no? So auxiliary contacts pag sa control circuit lang tayo mga kakirig. So ito yung makikita natin sa overload lang mga kakirig na symbol, no? Sa auxiliary.
Kasi itong buong kasi walang iba kasi ang style ng overload relay mga kirig, no? Kasi ang coil niya hindi kagaya sa magnetic factor, no? So kung sino yung nakapanood sa motor control part 1 hanggang part 8 ko, so na-explain ko doon kung ano ang style ng ng POR mga kirig, no? So balik tayo mga kirig, no? So itong normally closed na overload, so andito yan mga kirig, no? So itong dalawang terminal, itong isa 95, 96. So pares silang dalawa normally closed mga kirig. So ito yan. So, ito namang normally open is ito naman yan mga kirig, no? So 97, 98 mga kirig, no? So, depende po yan sa brand, depende yung magiging tagging niya. So basta tingnan nyo lang yung tagging talaga dito na may NO at saka NC, no? So next na mga kirig is itong symbol ng pilot light na run. So ito yung kulay green mga kirig natin dito, no? So, ito yung pilot light natin na kulay green. So next mga kirig, no, is itong pilot light natin na red. So ito yon, no? So kulay pula mga kirig, no? So ang last mga kirig is itong trip natin na indicator. So ito yung kulay dilaw mga kirig, no? Or orange or yellow ba yan mga kirig? So nakita nyo na mga kirig yung mga katumbas na symbol or ang katumbas ng mga symbol na nandito. So pinakita ko dito sa pictorial. So ngayon naman mga kirig, wawiringan natin tong pictorial natin base sa dito sa ladder diagram. So itong mga itim mga kirig, so itong mga wire na dito na ito sila. So ito yung nagre-represent sa mga wire natin mga kirig, no? Na sa pagko-connect natin ng mga auxiliary contacts at saka patungo sa mga devices mga kakirig. So makikita nyo at mapapansin nyo is puro single line lang dito mga kakirig, no? So kung i-analyze natin talaga yan, so katulad nito from line 1 breaker to stop. So kung i-wiring natin yan sa actual, so magiging dalawang ang ibig sabihin yan mga kirig is dalawang wire ito mga kirig, no? Kasi i-jumper natin yan patungo naman i-connect natin kay normally close na auxiliary contact, no? So dito naman, so bali dalawang wire din ito, no? Magko-connect sa kanyang terminal patungo kay overload na auxiliary contact, no? So dito kay auxiliary overload, kung wala nang ibang connection, so magiging ito is one wire lang talaga to. So papakita ko sa inyo mga kirig conversion nito sa from ladder diagram into pictorial mga kirig, no? So simulan na natin. So ngayon mga kirig, simulan natin. So ang style ko sa pagwa-wiring dito mga kirig, kaya madalas kong ginagawa is inuuna ko yung line to side mga kakirig, no? So unahin ko muna to na wiringan kasi kung napapansin nyo, wala masyadong interlocking mga kakirig, no? Hindi kagaya dito. So maraming daanan na patungo sa mga devices natin. So ang ginagawa ko, line to ako una magwa-wiring. So kayo na rin po bahala kapag kayo na biyasa. Kayo na po ang bahala kung ano ang magiging style nyo sa pag-wiring mga kakirig, no? So first natin gagawin mga kakirig is line to yung una natin mga kakirig, no? So ang kulay na gagamitin ko nito mga kakirig is kulay blue mga kakirig, no? So from line to terminal circuit breaker patungo sa overload natin na auxiliary contact. So ito mga kakirig. So ayan, kung nakikita nyo at napapansin yung kulay blue dito mga kakirig, no? So kung i-wiring natin yan dito sa pictorial, so ito yung magiging takbo ng wiring niya, no? So dito tayo sa pictorial. So ayan. So ayan mga kirig, no? So from dito na blue, so dito tayo from line 2 or neutral ng circuit breaker natin patungo kay normally closed na isang terminal, no? Papasok, no? So ito yan. So next mga kakirig, so continue pa rin natin yung line 2 natin muna. Hindi muna tayo papasok dito. So dito tayo patungo from overload patungo kay trip, no? So pwede rin from circuit breaker patungo kay trip. So kayo na bahala mga kakirig, no? So ngayon ang i-demo ko muna is from overload to trip. So ganon din dito sa pictorial. From overload to trip. So line 2 ng trip indicator natin. So okay, ito na. So ito mulay na. So tapos na tayo dito sa
line 2 ng, so from overload to trip line 2. So dito naman tayo sa pictorial. So ayan. So ayan mga kirig, no? So makikita nyo mga kirig dito sa ladder natin is kumpleto na yung dito sa labas ng line 2 mga kirig, no? So ganun din dito sa pictorial. So kumpleto na. So next natin gagawin mga kirig is i-continue natin itong dito sa overload mga kirig, no? So dito. So ito mga kirig, no? So i-continue natin to papasok patungo kay magnetic contactor. Continue natin yan. So ang gagamitin kong kulay dyan is lagay natin sky blue mga kirig, no? Sky blue. So plot natin mga kirig. So from overload dito dito tayo tumingin sa schematic or sa ladder. So from overload terminal to A2 ng magnetic contactor natin na terminal mga kirig, no? So sky blue yung gagamitin natin. So sky blue din yung maging pink kulay nito, pati na rin dito mga kirig. So ayan, lumitaw na yung sky blue natin. So from overload to A2 or from magnetic contactor. So hayaan nyo na lang yung lumagpas mga kirig, no? Basta kay assuming is connected siya kay A2 na terminal mga kirig. So ganun din sa pictorial mga kirig, no? So tingnan nyo yung sky blue. Yan, yan, so yan. So next mga kirig is kung makikita nyo maitim pa dito sa loob, no? Sa ladder. So from magnetic contactor to pilot light run line 2 or vice versa mga kirig, kahit sa ang terminal lang dito, either kay overload tayo kumuha or kay magnetic contactor kay A2, no? So next is from magnetic contactor to run or kay green mga kirig, no? So yan ang ating gagawin ngayon. So ito na mga kirig, no? So tingnan nyo, so sky blue pa rin. So ayan, so sa pictorial ganito yan, from A2 patungo kay line 2 ng indicator light natin na pilot light green, no? So kita mga kirig. So next is from pilot light green to stop mga kirig, no? So yan naman natin ito naman yung gagawin natin ngayon. So ito mga kirig, tingnan nyo, sky blue pa rin. So ayan, so sa pictorial, so ayan mga kirig, no? So kung nakikita nyo mga kirig is from ang line 2 natin mga kirig is na wiringan na natin dito, nakulayan na natin. So ganun din dito sa pictorial natin mga kirig, nakulayan na din natin ang lahat ng line 2. So kung anong nandito sa ladder diagram or sa schematic diagram, so ito rin yung sa pictorial na nangyari. So kung i-actual tone ninyo, so sundan mo lang yung kulay na itong mga kirig, no? Para sa connection niya. So next mga kirig, isang gagawin natin is dahil tapos na tayo sa line 2, so or sa neutral, so punta na tayo dito sa line 1 mga kirig, no? So ang ikukulay ko nito is kulay red, no? So from dito, from circuit breaker, una natin gagawin from circuit breaker patungo kay stop push button switch mga kirig, no? So yan ang ating gagawin ngayon. So ito na mga kirig, unahin natin yung sa schematic diagram, kulay red from breaker to stop push button na terminal mga kirig, no? So yan. So ngayon dito naman tayo sa pictorial. So ayan, no? So, next mga kirig is from stop button to auxiliary contact normally closed ng magnetic contactor, no? So yan ang gagawin natin ngayon mga kirig. So ito na mga kirig, no? Tingnan nyo dito sa ladder, schematic, kulay red, from stop push button to normally closed ng magnetic contactor. So ganon din yung gagawin natin dito sa pictorial mga kirig, no? So ayan, normally close to normally close na push button mga kirig, no? So pwede rin tayong kumuha dito sa dito, no, mga kirig, no? Pwede na din natin i-connect siya. Total, pareho lang din sila ng connection. Isang connection lang din yung mga kirig, no? So either dito or dito. So yan mga kirig, no? Basta kahit saan yan ang terminal, pwede mo siyang i-connect, no? Kasi isang linya lang din laman sila. So ang next mga kirig is from normally close to normally open ng TOR mga kirig, no? So dyan, no? So yan ang ating gagawin. So from dito rin, so ito yung normally close ng TOR. So from dito to dyan mga kirig, no? So yan ang ating gagawin ngayon. So ito na mga kirig, no? So ito na mga kakirig, no? So from normally close ng magnetic contactor to normally open ng overload. So dito naman tayo sa pictorial, from normally close, ayan,
patungo kay normally close ng overload. So kung napapansin nyo ah, dito sa ano, so kung napapansin nyo mga kirig dito sa line 1 natin sa labas is tapos na, no? Nakulayan na natin ng pula lahat. So ang next natin mga kirig is dito naman sa after ng push button mga kirig, no? So dito na linya. So ito naman yung gagawin natin. At ang ikukulay ko niyan is orange mga kirig, orange. Dalandan. Yan mga kirig, no? So orange. So ito na. Dito muna tayo sa ladder diagram. So ayan, dilaw. So from orange. From stop push button switch to start push button mga kirig na in mga kirig, no? So ito yung out na stop natin. So ito yung patungo kay in ng start push button. So ganito rin yun sa pictorial mga kirig. So ayan mga kirig, no? From stop to start na push button switch. So next mga kirig is either kahit saan mga kirig na terminal, no? Either from start push button switch or stop push button switch into sa auxiliary contacts na normally open ng magnetic contactor mga kirig, no? So orange pa rin yung ikukulay natin dyan. So ito na. So sa ladder diagram, ayan, kumulay na. So connect natin. So sa pictorial is ganito yan mga kirig, no? So ayan, normally open yan, no? So from dito sa stop push button natin at start push button natin at terminals patungo kay normally open na terminal. So next mga kirig is dito na naman tayo after ng start push button mga kirig, no? So ang ikukulay natin dyan is green mga kirig, no? Green. So ito. So from start push button to A1 mga kirig ng magnetic contactor coil natin. So kulay green. So ayan, na-connect na natin. So dito sa pictorial. Yan. Oops. Yan mga kirig, no? So ayan. So next mga kirig is unahin natin yung itong from magnetic contactor na A1 kasi mas malapit sa pictorial itong normally open sa magnetic contactor A1 to normally open mga kirig, no? So pwede rin dito sa terminal ng start push button natin. Dito natin i-screw. Pero tingnan natin yung mas malapit. So mas malapit yung A1. So gagawin natin is A1 to normally open na contacts mga kirig. So ito na. So A1 to ayan. So connect na natin dito sa ladder. Dito naman tayo sa pictorial mga kirig, no? So ayan. So ayan mga kirig, no? So next mga kirig is sa pilot light natin mga kirig, no? So ang mas malapit dito sa pictorial is itong normally open. So ang gagawin natin is normally open to pilot light na ilaw mga kirig, no? So pwede din dito sa switch tayo kukuha, no? Kahit saan, kung pero sa panel nito sa actual is from switch yan mga kirig kasi mas malapit yung push button switch natin at saka sa pilot light. So makakatipid tayo mga kirig, no? So ito na. So kulay green pa rin mga kirig. So ayan, na-connect na natin dito sa ladder. Dito naman tayo sa pictorial. So ayan. So ayan, na-connect na natin dito rin mga kirig, no? So nakikita nyo may kulay na lahat dito. So sa next naman tayo dito mga kirig, no? Dito kay normally close na auxiliary contact patungo kay stop knob indicator light. So ang ikukulay natin dyan mga kirig is itong maroon, violet mga kirig, violet, no? So ayan, violet. So violet mga kirig, tingnan nyo. So ayan, na-connect na natin sa ladder. So sa pictorial naman, dito tayo sa pictorial. So ayan, violet. So ayan, na-connect natin. So ang last natin mga kirig na hindi na pa natin na-applyan is itong overload na auxiliary contact patungo kay trip mga kirig na pilot light. So ikukulay natin dyan is ano to? Gray ba to? Ano pa to? Dark red mga kirig ko, no? Dark red daw ito. So tingnan nyo yung dark red mga kirig. So ayan, na-connect na natin sa ladder. So dito naman tayo sa pictorial, dark red, overload, yan, ayan, ayan, ayan. So ito na po yung connection niya mga kirig, no? So tingnan nyo, nakulayan na natin lahat sa schematic diagram. Pati na rin yung dito sa pictorial mga kirig. So pwede nyo itong magamit sa actual mga kirig, no? I-print nito, i-print nyo lang yan, no?
Tapos, sundin nyo lang yung kulay mga carried, no? So, itong operation nito is start stop, no? So, sundan nyo lang yan. Sundan nyo lang to. So, pag na-print nyo to ng black and white, so hindi nyo talaga yan masusundan, no? Kasi pareho na ang kulay ng black and white mga carried. So, mga carried, dahil tapos na tayo sa control circuit. So, dito naman tayo sa power circuit mga carried, no? So, i-connect natin yung wiring connection from ladder diagram or schematic diagram mga kirig into ito yung schematic natin. So, ito naman yung pictorial natin mga kirig, no? So, yung pictorial natin. So, ito yung connection niya mga kirig, no? Pero bago yan mga kirig, so sasabihin ko muna yung katumbas ng simbolo mga kirig, no? So, this symbol mga kirig, circuit breaker. So, ito yan, 3-phase. 3-pole na circuit breaker. So, ito naman yung magnetic contactor natin. So, 3-pole. So, ito yung thermal overload mga kirig. So, ito naman yun. Kung makikita nyo mga kirig, dinikit ko na yung magnetic contactor dito at saka ang POR. So, ito naman yung motor symbol natin mga kirig. No? So, ayan. So, ngayon alam nyo na yung katumbas ng mga symbol sa pictorial. So, lagyan na natin siya or i-connect na natin yung wiring connection niya from schematic diagram into pictorial diagram mga kakirig. So, dito mga side mga kakirig natin is ito na yung line side mga kakirig, no? So, yung source natin. So, pati din dito. Ito na yung line side. So, ito naman yung load side sa baba. So, pati dito. Ito na yung load side. So, dito tayo sa load side na mga connection. So, first mga kakirig, ipapakita ko muna kung saan yung malapitan yung magnetic contactor mga kakirig, yung power terminals niya. So, ito yung ang power terminals ng magnetic contactor mga kakirig is ito yung line side, no? So, makikita nyo dito 1L1, 3L2, at saka 5L3. So, ito naman yung out niya na connected sa thermal overload to P1, to P2, at saka 633. So, ito yung puti na nasa itaas mga kakirig. So, ito yung connection na kinonect natin kanina sa control circuit mga kakirig, no? So, ayan, klaro na. So, sa taas, ito yung control circuit na terminals at saka ito naman yung power circuit terminals yung nasa ibaba. So, i-connect na natin mga kakirig yung line 1 natin mga kakirig. So, kulayan natin siya ng red mga kakirig, no? So, oops. So, ayan, line 1 from circuit breaker to magnetic contactor. So, ito po is nakakonect na si magnetic contactor at TOR, no? So TOR to line 1 ng motor mga kakirig, no? So, kung dito natin yan sa pictorial, so ito yung line 1 niya to line 1 ng magnetic contactor. So, ito naman is nakakonect na yan sila, nakascrew. Dito na tayo sa 1T1 mga kakirig into itong kay motor mga kakirig, no? So, next is line 2 natin. So, ipukulay natin is blue. Ayan. So, ayan. So, connected na to. Itong kay motor. No? Ayan. So, pasensya na. So, kung sa pictorial yan, so, ganyan. So, connected na sila. Tapos, patungo kay motor. So, sa line 3 mga kakirig is yellow ang ating kulay. So, ayan. Connected na yan sila to motor mga kakirig. So, sa pictorial mga kakirig, ayan. So, connected na yan yung motor. So, yan po yung power circuit na wiring connection ng 3-phase kapag 3-phase yung motor natin mga kakirig. So, kapag single phase naman mga kakirig, so ganito yung, kung makita nyo dito, yung motor natin is single phase, no? Pati yung circuit breaker natin is single phase. So, kapag single phase mga kakirig, so ganito yung wiring connections niya mga kakirig, no? So, red. So, line 1. So, connected na yan sila. So, hindi natin siya itatap mga kakirig dito sa motor mga kakirig, no? So, ibabalik natin siya sa gitna or sa line 2 connection ng magnetic contactor na in mga kakirig, no? Upang magamit yung bimetal na elements natin sa TOR mga kakirig, no? Para magiging accurate yung tripping niya yung sensor ng thermal overload mga kakirig, no? So, yan. Ayan, connected na siya.
So, tsaka pa natin i-connect sa motor. Yan. So, kung dito siya, yan. So, connected sila. So, hindi pa dito. Hindi natin siya muna connect sa motor. Babalik muna doon sa AMC na line to mga kairig, no? Yan. Gawa lang tayo na isa. Ayan. Papasok ulit yung magnetic contactor. So, saka pa lang pupunta kay motor, no? So, ginagawa ito upang magamit yung lahat ng terminal ng TOR natin, no? So, may mga heating elements kasi itong TOR. So, kailangan gamitin yung tatlo para magiging accurate yung pag-sense ng TOR natin, no? Bilang protection ng ating motor. So, sa line ko naman mga kairig, blue ang ating kulay. Dito tayo. Oops. Circuit breaker. Oops. Ayan. So, connected na to sila. So, TOR to motor. So, ganon din. Dito. Sa pictorial natin. So, ayan. Connected na yan. Nakascroll na. So, to motor na. So, ayan po yung power circuit natin kapag single phase yung gagamitin natin na motor mga kakairig. Sana ay may natutunan kayo at nag-gets nyo yung share ko na idea ngayon mga kakairig. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kakairig kung may naintindihan kayo mga kakairig. So pwede rin kayo mag-comment sa comment box kung ano ang gusto nyo pwede nating pag-usapan about motor control mga kakairig. So salamat.